Parang may sumisilip dun sa itaas. Parang may gumanon na hangin na puti. Dumaan lang. Oo. Bigla. Namin guys, abandon na, wala na, walang nakatira, masukal na yung daan. Puro lumot na. Ibig sabihin itong area na to ay hindi na talaga napapasok. Kasi masukal na eh. Kung makikita nyo, talagang abandonado na yung area at hindi na napapasok. Grabe, napakalumot na ng daan kung makikita mo. Tsaka once na binilisan mo dito, madudulas ka. Ay, kailangan pag bumaba ako, mamaya bababa ako, malumot to. Pag binilisan mo, grabe oh. Sobrang sukal na talaga guys nung bahay ni Jose P. Laurel. Sobrang thankful lang tayo dahil nagpaalam tayo dun sa baba na pwede naman daw pumasok sa loob. Mag-iingat lang daw dahil pinamumugaran na daw yan ng makakamandag na ahas tulad ng cobra. Wow, sobrang sukal na, grabe. Saan tayo dadaan dito? Tabi-tabi po. Guys, sobrang sukal na. Paano? Oops. Grabe oh. Dumaan ang bagyong Upong. Ito yung nadatna natin dito, papasok sa tirahan ng mahal na Pangulong Jose P. Laurel. Ayan. Ano? Ne, akayin mo na lang. Papasok dito. Sige. Ayan guys. Siguro itong puno na to ay natibag o nabuwal nung bagyong Upong. Tulak mo. Ayan. Tulak. Hindi mo kaya? Hindi na daw kaya guys. Kailangan tulakin. Ayan. Okay. Grabe. Yan. Sakay ka na. Sobrang sukal na talaga. Ibig sabihin wala nang nagme-maintain ng bahay ni Jose P. Laurel. Ayan na. Sana ay maabutan natin yung caretaker doon sa taas para papasok natin mismo yung pinakaloob ng bahay. Siya. Ingat, baka mahulog tayo sa bangin. Grabe, bangin na yan dyan guys oh. Bangin na. Ito, bangin na. Tingnan nyo, ang galing ng pagkakagawa, no? Ibig sabihin, sinadya talaga to na ginawa. Ito na. Oops, siya.
Tao po. May tao kaya dyan guys? Ha? Ibig sabihin malakas yung bagyo ditong Upong. Pero ang nakakapagtaka, hindi man lang natuklap yung bubong. No? Para mapicturean. So nandito na tayo ngayon sa mismong bahay ng Pangulo ng Pilipinas. Ayan, kung makikita nyo dito, meron isang area na pinag-aanuhan ng mga tao. Tingnan nyo, anong tawag sa inyo nito? Anong tawag dito? Anong tawag dito? Yan. Baka flagpole siguro nila yan nung araw. Flagpole? Oo. Baka dyan sila nag-ano. Guys, oh. Makabayan. Malay mo, meron ditong gold sa loob. Kaya may yamasita dyan. May yamasita? May yamasita dyan sa loob. Susubukan nating libutin ang buong palibot ng bahay ni Jose P. Laurel. Kung makikita nyo, tanaw na tanaw dito ang buong Laguna Lake. Nanyo, tibag na talaga oh. May mga pumupunta dito guys, yung mga basura nila, iniiwan na lang nila basta-basta dito. Sana sa lahat ng pumupunta dito ay pakidala rin yung mga basura nyo. Yan oh, nagkalat. Ganda ng bulaklak. May mga nagja-Jollibee pa. Ito yung buong palibot. Ayun oh, may mga pumunta dito. Walang habas. Dapat pag pumunta ka dito, dalhin nyo yung basura nyo, hindi yung iniiwan nyo na lang basta-basta dito sa bahay ng Pangulo ng Pilipinas. Ilang taon na kaya yan? Matagal na yan. Ito yung nakakapagtaka dito guys. Anong meron sa loob na to? So it's time na mapasok na namin yung buong palibot ng bahay ni Jose P. Laurel. Ngayon, ilang taon to ginawa? At kung makikita nyo, talagang sinalansan yung mga bato. Bilangin natin yung hagdan. Tabi-tabi po. Grabe. Natin kung ilang step itong. Sige, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ito na. Parang may sumisilip dun sa itaas. Parang may gumanon na hangin na puti. May dumaan no? Oo. Bigla. May salamin banda. Pag akyat namin dito, parang may gumanon na hangin na puti. Dumaan dun sa may banda. Doon banda sa may salamin. Hindi namin alam kung ano yon, pero paano natin ito mapapasok? Abandon na talaga siya. Wala, matagal na ito. Oh, tingnan nyo oh. Hindi na talaga siya napapasok. Matagal na panahon na siguro. Grabe. Grabe yung gate no. Oh. Napakatibay. Sayang, hindi natin maano. Minsan daw may caretaker to eh. Kaso hindi natin naabutan yung caretaker. I-try lang natin libutin tong paligid. Kung makikita natin. Ang dami ditong ampalaya oh. Siguro noong nabubuhay si Jose P. Laurel, napakaganda ng area na to, napakalinis, payapa, at marami siyang bantay. Yan dyan. Tingnan mo, baka may ahas. Nakakatakot sa lugar nito. Nakakatakot guys yung area na to, baka nandito namumugad yung mga makamandag na ahas. Kasi sabi nga nung natanungan namin, mag-iingat kayo dahil pinamumugaran daw to ng cobra or banakon. Paakyat pa lang, nakakatakot na eh. Madulas ka mo. Napakadulas ka. Tabi-tabi po. Nag-iingay yung ibon. May napansin talaga akong sumisilip doon kanina. Doon guys oh. Hindi ko alam kung nakunan sa camera. Diyan. Tabi-tabi po. Bangin na. Nalaglag pa dito, doon kapulutong sa baba. Bangin na guys. Wala nang nag-aano dito, naglilinis no? Pinabayaan na talaga.
dapat yung mga ganitong area o tirahan ng mga pangulo dahil historical siya, dapat merong nangangasiwa, nangangalaga para dayu-dayuhin talaga. Nilulumot na yung loob, abando na talaga. Grabe. Yung ahas ba? Baka nandyan. Ano yun? Parang may nagatilaok. Yata yung ano eh, banakon na sinasabi, yung ganong tunog. Narinig nyo ba? Parang tumitilaok. Oo. Parang may tumitilaok na banakon. Tabi-tabi po. Ang laki pala niyan, no? Ang laki. Nandun tayo. Tingnan nyo guys. Wala tayong drone eh, pero lalapit natin sa camera yung ano. Kung meron po kayong nakikita dyan na kakaiba sa lahat ng viewers. Ayan. Dyan sa taas. Gandul. Ang bango dito sa may area na to. Ha? Amoy sampagita. Ano, ang bango. Oo nga. Guys, ang bango dito. Wala naman doon banda, dito lang. Dito, wala kang maamoy na amoy sampagita. Pagdating dito, ang bango. Ba't amoy sampagita? Gubambilya to, tinan nyo. Gubambilya yung puno, pero amoy sampagita. Hindi kaya ano na yan, binabantayan na ng ano. Mga diwata o mga kakaibang nilalang. Mabango yung ano dito ba? Ang bango dito sa area na to, kung naaamoy nyo. Amoy sampagita. Bango? Ang bango talaga dito. Iba yung halimuyak ng amoy dito guys. Dito yan sa bahay ni Laurel. Laki oh, ang gandun pala. Ang laki. Grabing bahay ni Laurel to. Dito naman tayo. Wala siyang daanan. Ano dito man? Tagusan. May aquarium pala yan sa loob, no? Merong aquarium sa loob. Sayang, hindi natin makaya. Pero may mga solar. Wala na talagang nagmi-maintain dyan. Yung solar light. Tingnan natin dito guys. Pasukin natin sa kabilang gilid. Tingnan nyo oh. Ito yung sinaunang bote. Kulapo yan. Ano kulapo? Kulapo na unang panahon na mga ano. Guys, diba ito? Baka ito yung nainom nila dati? Kulapo na mga... Mga bote? Mga sinauna? Tapos bumunga dito yung mga anak ng anaconda, no? Bakit nandito kayo? Ang sukal. Grabe. Napakasukal guys. Pero itatry natin dito. Pumasok sa gilid. Nakakatakot, baka may ahas. Sarado talaga siya. Hindi talaga natin mapapasok guys kasi napaka sarado. Ito na yung baba oh. Parang ang daming anaconda dito oh. Mga makamandag na ahas. Ay, ano yun? Delikado. Ha? Wala siyang daanan. Sarado talaga siya. Naamoy pa dyan sa pagita? May amoy pa? May amoy pa rin daw yung sampagita guys. Diyan lang naman. Oh, may nagiinom pa dito. San Miguelite, Pilsin. Maganda sana kung napasok natin yung bahay niya na yan. Naipakita natin sa inyo yung loob. Yun o. May sumisipol. Parang ahas na ano? May palong. Banako na ata yun. Narinig nyo ba? Parang may banakon dito sa paligid. Anong baso yan? CR. Yun o.
Parang banakon. Ano to? Baso. Anong baso to? Honda Click. Sana kung may drone tayo, no? Paliparan natin. May mga basag na banga din dito sa area. Tingnan nyo, may mga basag na banga. Tingnan nyo maigi guys, yung mansion. Grabe, ang luwang. Milyon din na inubos niyan. Sobrang tagal na. Pero buong buo pa din. Tingnan nyo maigi. Kung meron kayo nakikita dyan, i-comment nyo na lang guys. Yan. Parang creepy sa loob. Sobrang bilis ng daan. Papunta dito. Tsaka bangin yung area. Delikado. Meron din dito. Siguro hinarangan na kasi may pumapasok lang. Basta-basta. Yan guys, tingnan nyo to. Pwede siyang akyatin kaso delikado nga lang pag inakyat mo baka mahulog ka pa. So alis tayo dahil meron kaming naamoy na mabango doon. Hindi namin alam kung ano yon. Tapos pagbungad pa lang namin doon sa hagdan, meron ng puti na gumanon. Hindi ko alam kung nakunan sa camera pero kitang kita namin dalawa na merong dumaan. Or anino. Parang pahiwatig na winelcome kami. Siguro sa chopper na lang dito si Pangulo pag pumupunta, no? Chopper, dyan ang baba. Laki ng landingan dyan. Or sakyanan. Sakay sila. So guys, oh. Chopper, pag babakasyon siya dito. Pinaka ano niya. Tabi-tabi po. Pasok natin. Tabi-tabi po. Ayan. Ang mansion Jose P. Laurel guys. Antibay pa ng bukong, no? Yero ba yun o simento? Simento ata yan. Kaya hindi natin pasok. Wala, hindi natin na naman inabot yung caretaker. Pero kung may caretaker dito, dapat nililinis niya. Siguro taga ano. Ibig sabihin, wala na talagang naglilinis. Tanaw lang. Diba? Dito sa part na to, tingnan natin kung anong makita. Susubukan namin ikutan uli sa kabila. At least, may ipakita namin sa inyo yung view nung mismong bahay ni Laurel. Ayan o. May mga bangko pa doon, parang mga may nag-uusap dyan. May mga bangko dyan, parang may nag-uusap. Tapos pagkarating mo doon, may parang puti talaga na gumagalaw dyan. Dyan mismo, nakita ko. May parang nagmasid sa amin. So tara. Parang may banakon. Hindi man namin napasok, at least nailibot namin kayo sa buong paligid. Tabi-tabi po, baka may ahas. Yan yung bahay. Shhh. Grabing bahay yan. Tabi-tabi po. Pirabati. Antik na bahay. Sira na rin yung mga ano. Pero yung palibot niya okay pa. Ang ganda ng bintana niya. Isang sira. Maganda yung bintana niya eh. Tingnan nyo guys yung bintana niya. Parang ito, parang may nakatago dyan. Ng 400 metro. Parang may deposit dyan, no? Wala na dyan daanan. Tama. Ha? Para makatanaw yung PCB. Tingnan natin guys. Bumagsak na dito. Yun, pwede kang pumasok dyan. Ito na yung taas guys.
Tapos may ahas. May banakon. Grabe, katakot pag may ahas. Nakakatakot dito yung ahas. Baka sagupain tayo. Ayan o, may taas din dun o. Parang may mga nakamasid. Nakatingin lang sa atin. Parang nandito pa yung kaluluwa ng Pangulo. Diba? Tingnan nyo mabuti sa silong. Pero ba't pinili niya magpatayo dito, no? Diba? Nasa tuktok siya ng bundok. Napakalayo sa Nag-iisa. syudad. Napakalayo sa syudad, napakalayo sa pamilihan. Pero ang tanong, bakit niya napili na magpatayo dito? Ma-refresh ang utak. Ayan na. Naakyat na natin. Piniling patayo ng mansyon. Ano yun, upuan? Pakiramdam ko may mga tinago dito sa loob na to. Ano guys? Pasok natin yung camera natin. May CCTV rin yata yan dyan. May mga asin dyan sa loob. Yung doon ako mayroong nakita na puti na parang dumungaw. Diba? So let's G. Tayo ay uuwi na dahil hapon na rin. Ayan. Delikado na rin pag tumagal kami dito. At least nailibot namin kayo dito sa bahay ng Pangulo ng Pilipinas. Anong meaning niyan? Sayang, di natin napasok. Tala ng bagyong utang dito, no? Oo. Lakas ng hangin siguro dito. Watch out yung mga puno eh. Titibay na puno yan. Ito naman yung ginawa nilang parang hagdan-hagdan. Napakaganda guys. Tingnan niyo yung mga ginawa nilang hagdan. Parang may mga itinago rin dito. Kaya na lang po yung tumingin dyan kung anong klase yung pagkakagawa sa bahay ni Pangulong Jose P. Laurel. Yun, napakasukal na. Kung may nagme-maintain dito sa area na to, malinis tong area, diba? Kung ngayon wala na talagang nagme-maintain dahil napakasukal na. Ito na yung mismong hagdan. Tingnan mo. Hindi kaya guys, hindi kaya. Pasukin sana natin. Pasukin natin. Baka may tumingin. Delikado.
Delikado, delikado. So paano guys? Ayan ang bahay ni Josipe Laurel. Na abandonado na. May mga nakamasid. So pababa na tayo. Shhh. So hanggang dito na lang po yung vlogs ng Maraming salamat sa lahat ng taong patuloy na sumusuporta sa YouTube namin. Kung nasiyahan po kayo sa video namin at pag-explore dito sa bahay ng Pangulo, mag-iwan po kayo ng comment dyan, like, para mas lalo pa pong lumaganap yung channel namin. Syempre lubos tayong nagpapasalamat sa kay Lord na bigyan tayo ng magandang panahon. At sa mga solid viewers natin dyan, subscribers, maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang aming vlogs. At medyo gutom na rin ang aming mga kalamnan. Kami ay uuwi na. Dahil solong-solo namin itong abandon. Baka mamaya mapahamak pa kami dito. Baka ito pa yung maging mitya ng buhay namin. So hanggang dito na lang po and God bless.